Pamatay! Pasista! Pasista! Ika na matubig mo! May mundang Mindanao ng Huwebes, pizza 11 sa Hulyo. Niyan ang headline sa News Patrol. Negosyanteng tigbaligya og mga peke nga plane ticket, arestado. Balaod nun nga nagmando pagbutang og number sa balay, gidusok. Ug mga eskwelahan, gipahimangnuang susihon ang mga breeding site sa mga lamok nga posibleng carrier og dengue. Sa pamilya, niyan ang detalye sa News Patrol. Usa ka negosyanteng gidakop sa masakop sa National Bureau of Investigation 11 tungod sa pagbaligya og mga peking plane tickets. Na-report ni Vina Araneta. Misulong sa National Bureau of Investigation 11 ang 30 ka mga tao nga gingong na biktima sa negosyanteng si Cristal Barcelita, 27 anyos, tag-iya sa Kenjoy Travel and Tours sa Davao City. Ilang reklamo, giisuhan sila og mga peking plane tickets ni Barcelita sama sa OFW nga si Jen nga nakabayad na og kapin 90,000 pesos sa ticket unta niya gikan Japan pa Manila sa milabayng tuig. Apan wala nahatag sa suspect ang ticket kaniya. Iyang mama ang nagkuan sa kuha nga barato lagi daw ang ticket. Si Barcelita nadakpa na to sa entrapment operation alas 5 sa hapon kagahapon sa usa ka mall sa syudad ug nakuha gikan sa suspect ang 30,000 pesos nga mark money. Wala na kini mihatag og pahayag. Gusto karon sa mga complainant nga i-refund sila dayon sa suspect. Musugot mi pero tanan complainant bayaran in full. No partial. Oo, tapos i-sure lang nga dili na siya mo cater kay luoy man gud ang uban na wala pa kabalo. Sumala sa NBI, kapin 100 ang nagreklamo batok sa suspect. Kasuhan kini og multiple counts of estafa og falsification of commercial documents. 2 years na itong sinasurveillance namin. And in fact, there were several subpoenas that were issued to her. But ayaw niya mag-appear dito sa office. Ayaw niya ayusin. And siguro mga complainants na naka-standby sa around nasa mga 30 na. Nanawagan ng NBI sa uban pang mga nabiktima ni Barcelita nga makig-alayon sa NBI. Gawa sa mga kaso, doon na say kasong illegal recruitment ang suspect. Vina Araneta, ABS-CBN News. Nangandam na ang pamilya ni Antonio Dodong Pitalcorin sa lubong nini ugmang adlaw adlong Biyernes. O asa, ginauman sa asawang si Marilyn Pitalcorin ang bagang doot sa mga drivers nga muhatod sa lubong sa transport leader nga si Dodong ug mga adlaw sa hapon sa Davao Memorial Park. Desisyon sa pamilya ug mga anak ni Dodong nga ilubong ang ilang padre de pamilya sa adlaw mismo sa natawhan ini. Naglaom si Marilyn nga magkabot ng hustisya, ilabi na kay appeal sa imbestigahan sa Commission on Human Rights ang kaso sa iyang bana. Nadasig sab kay naay bag-ong witness ang Talomo Police. Utang may balloons para sa iyang birthday nga. Great po naman siya sa iyang birthday. Sa transport, full force, gid lang support. Kung makuha na ng gunman, then we move on. Di matapos di lang sa gunman, but we move on kung kinsa pa nagtaluyan eh. Daghang proposed resolutions o ordinances ang gisangat karon sa pagsugod sa session sa 17th Council sa Davao City. Lakip din ang pagbutang og mga plate number sa mga balay, hasta identification card sa mga namuyo. Na-report ni Hernel Tokmo. Sa ikaduhang sesyon sa 17th Council, 40 ka proposed resolution ang gisangat sa mga konsehal. Lakip sa mga gipasa nga resolusyon ng pag-awhag sa DCWD nga ayuhon pa ang serbisyo niini sa area sa 2nd Congressional District. Paghangyo nga pondohan sa lokal nga gobyerno ang death benefit assistance sa pamilya sa mga senior citizens sa Davao City. Pagdeklara sa Inigo Street sa Barangay Tomas Monteverde Senior Agdao, isip dead road. Lakip sab sa mga gitanyag nga resolusyon sa konseho, mao ang pag-aproba sa Barangay Identification Card Ordinance sa Barangay 27-C, hasta ang Inhabitants Survey Ordinance sa Barangay 27-C. Giendorso sab sa konseho ang Barangay Ordinance sa Barangay 27-C, ang pagbutang og voluntary plate number, hasta identification card sa gawa sa balay sa mga residente,
tumong sa barangay nga ma-monitor nila ang ilang mga residente ug malikayan ang mga informal settlers. Atong mga suspicious individual, mas dali na mo siya makita kay kung namang house plate number, murag naka-record siya sa barangay, nanay nag-aadto sa barangay para mag-request og ID, tapos kani siya is valid, so ginadawat na sa bangko, sa laing mga ahensya sa gobyerno, so ano na siya kay under siya sa tuang barangay ordinance. Ang pagkuha og ID og plate number dili kini pugsanon, pero gilauman sa mga residente nga mapatuman gihapon kini kay alang nila para kini sa ilang kaayuhan. Valid naman siya, di ba? Para po ang kuan ko na masunog, at least dali lang makuan siya. At least dati ipakita nga kuan nga taga dinhita. Kagahapon, gi-concur sab ang appointment ni Engineer Mario Jacinto, isip City Planning and Development Coordinator. Hernal Tokmo, ABS-CBN News. Human gibawalan mamasayro ang mga public utility van sa Tagum City sulod sa siyam ka tuig. Karon nakabalik na sa terminal sa Tagum City. Human sila gitugutan sa mayor. Si Claire Cornelio sa detalye. Mapasalamaton og nalipay ang van driver nga si Marty Aparis kay human sa siyam ka tuig nga gidid-an sila pagturno sulod sa Tagum City Overland Transport Integrated Terminal. Karon makaturno na sila human gitugutan ni Tagum City Mayor Alan Relion. Duha ka mga asosasyon sa van ang nagaturno dinhi nga biyaheng Mungkayo, Butuan, San Francisco, Maragusan, Tagum, padulong Davao ug vice versa. Ko'y pasalamat kay pasulod na may balik sa terminal, makatabang po sa among mga silingan sa kumbalinyos nga mahatod na mo sa terminal. Balik trabaho na sabang dispatcher nga si Alfredo Lantayuna, dihang nabalik na sa terminal ang van. Galipay po ko, marubog na ibtag tunok. Kapag graduate ko sa akong mga bata, tungo na yung tabawa. Pusa ang pasahero nga si Rene Castillo, nakabintaha sa iyang biyahe padulong Maragusan. Kay gawas nga barato lang ang pamasahe, dali lang sab siya maabot sa Maragusan kung van ang iyang sakyan. 3 ka oras ang minsidor nya kanay 2 ka oras ra Maragusan. Admitado ang ubang dispatcher sa mga bus sulod sa terminal nga naapektuhan ang ilang kita panahon nga nisulod na ang van sa terminal tungod kay mas barato lang ang ilang pamasahe kumpara sa bus. Matog sila pasahero kay baba man sila plite. Mo na nga makuang gyud pasahero. Busa hangyo sa ubang dispatcher nga dili manguha og pasahero sa dili nila lugar aron malikay sa gubot. Dili rami among unit, dili rami lapas dito kay lapas-lapas maginulogay sa pasahero, diyan na magsugod ang samok sa pasahero. Pangit kay tanawon. Pero okay lang adana. Okay ra, way problema. Hugot nga gibanduan ni Mayor Relion ang mga van drivers nga sa terminal ang gyud mag-drop ug magpasakay og pasahero. Claire Cornelio, ABS-CBN News. At ang isang balik sa News Patrol. Secretary sa Front Committee 34 sa New People's Army ni surrender sa militar. O City Health Office kinspeksyon ang mga breeding sites sa lamok sa purok sa Buhangin, Davao City. Okay mga kapamilya, kaganina nadunggan na to ang nindot nga tugtog, pero kini day sila mga world renowned nga mga violinist, og syempre lakip sila sa usa ka indie film, og syempre makauban nato ang direktor sa indie film nga ipalabas dinhi sa Davao City nga si Miss Ellen Marfil. Good morning, Ma'am Ellen. Good morning, Hernel. Okay, so tell us about the indie film na ipapalabas dito sa Davao City. Itong Boses, no, 2008 Cinemalaya film ito, pero ikot na siya ng ikot. Okay. Ay. Ikot na siya ng ikot, okay. Ikot na siya ng ikot locally and internationally na ngayong 2013 sa July 31 sa SM Davao Ecoland ipapalabas ito. At kapartner namin dito sa Davao ang Tactical Operations Group Region 11 ng Philippine Air Force, no? Okay. Kasi tungkol to sa child protection Alam nyo naman, ang daming bullying ngayon, 'di ba, na nangyayari. At ito inuugat natin kung bakit ba may mga gantong sitwasyon, no? Sa dami ng problema sa buhay, stress, violence in the streets na minsan nauugat na rin sa pumapasok sa loob ng bahay. At itong artista natin, yung bata, nakita nyo kanina. Okay. No, yun yung storya niya, no? Ni-rescue siya sa kanyang bahay at dinala sa isang shelter na na-meet niya yung isang reclusive violinist, si Coke Bolipata, na nakita nyo rin nagpalabas kanina.
yung shelter na yon, pinapatakbo yun ni Cherry Pie Picache. No? Yung bata naman, tatay niya dito, si Ricky Davao. Okay. No? So yung dalawa, yung bata at saka yung reclusive violinist, na may problema rin, nagka-problema sa pag-ibig, nagkita sila at nag-develop yung friendship nila at yung nagkatugma sila dahil sa violin. No? At through music, nahanap nila ulit yung boses nila. Kasi yung bata dito, mute dahil sa karanasan niya sa loob ng bahay. Okay. And syempre mga kapamilya, makauban sab nato din ang usa sa mga aktor ni indie film, si Mr. Coke Bolipata. So aside sa usa siya ka musical director, usa sab siya sa mga lead actor sa indie film. So sir, good morning. So ano yung mga challenges? Ano yung basically yung role mo dito yung sa role film? ko, ang role ko, ako nga yung si Cherry Pie kasi kapatid ko. Nagpapatakbo siya ng isang orphanage. At then sa isang bata na hindi nila alam anong gagawin kasi nga hindi nagsasalita. So pinipilit ng character ko na introduce siya sa violin. Si Amanda, si Cherry Pie, ayaw niya. So ginawa namin, iniwan ko yung violin dun sa isang upuan. Tapos ito nakatago sa cabinet, lumabas siya at kinuha niya at nakita namin na interesado pala siya sa mag-violin. Okay. So simula doon kami nag-umpisa mag-lesson at nagkaroon kami ng interaction. Okay. So, syempre, makauban sa nato mga kapamilya, ang usa sa mga aktor ni ining usa ka indie film nga si Julian Duque. O usa sab siya sa ang Best Child Actor sa Star Award. So, good morning, Julian. Good morning. So, ano yung role mo dito sa indie film? Isa akong mute na bata na kaya ako naging mute dahil inaabuso ko ng aking daddy. Okay. And then napunta ako sa isang bahay ampunan and then doon kami nag-meet ni Sir Coke. Naging magkaibigan kami, talagang close. Then doon ako natuto ng kung paano tumugtog ng violin and then habang tumatagal, doon ko na-realize na yun na yung nagiging boses ko habang tumutugtog ako ng violin. Oh, so gaano kahirap na aside from being an actor, tumutugtog ka pa ng violin? Okay lang naman sa akin dahil balanse naman. Meron akong binabalanse ko yung oras ko sa lahat ng ginagawa ko. Okay, and syempre lastly mga kapamilya, Mama Ellen, invite all the viewers about the upcoming showing of this indie film. Oo, iniimbita po namin, no? Ang daming nag-endorse po sa amin na mga organizations, no? Government agencies, no? Nandiyan na advisory ng DepEd, tapos endorsement ng CHED, CBCP Youth, World Vision, Catholic Educators Association of the Philippines, at mga child and adolescent psychiatrists, no? Kaya nga dito, in partnership with the Top 11, kinakampanya rin kasi nila yung child protection, no? Napakaganda po ng pelikula at pinapakita rin dito kung paano yung healing, no? Through the arts, yung through music. Kasi lalo na mga bata, kailangan nila ng isang medium ng expression na hindi kailangang verbal, no? And through that, no, na express nila yung sarili nila. Okay. So, July 31 po sa Davao Ecoland. Sana po ay tangkilikin natin ito. Tama ka rin, ma'am. Siyempre, mga kapamilya, kung gusto ninyong ma-inspire, siyempre, ipalabas na ang usa ka indie film nga Boses diri sa SM Cinema sa Ecoland, Davao City karong July 31. Usa, magbalik pa ang Maayong Buntag, Mindanao.